Diin kahadto ang mga patay suno sa lolo kag lola ta sang una before pa nag-abot ang mga Espanyol. If you wanna know, let me tell you. Una sa tanan, waay tagapati sang paraiso, heaven, or impyerno, hell. Ina nga konsepto ginpakilala lang sa aton sa mga Espanyol through Christianity or the Catholic Church. Pero kita, ang aton mga lolo sang una, sang wala pa nag-abot ang mga Espanyol, they don't believe nga kung sa babaw, langit na sa. Kung sa dalom duta, hell na sa, which is bad. They believe that both places are good. Suno sa mga Visayans, ang kalag kuno sang napatay nga tawo makadto sa land of the dead, which is called Saad or Sulad. Okay? Saad or Sulad, the land of the dead. Didto sa lugar nga ato, makadtuan lang na sang kalag nga ina kung masakay sa boat. Okay? Kag diri nagalain-lain na ang version. Lain ang version sa Negros, lain ang version sa Panay Islands, lain ang version sa Cebu. Sa Panay Islands, ang nagamando sang boat si Magyawen. Magyawen. Sa version sang Negros kag sang Cebu/Bohol, wala ngalan ang boatman. Pero sa Panay Islands, si Magyawen ang nagakapot sang boat. So again, ang napatay, according sa mga lolo naton sa Visayas, ang ila pagpati, ang napatay nga kalag sang tawo, nga spirit sang tawo, will go to the land of the dead, which is called Saad or Sulad. And then they can only reach it by boat. Masakay sila sa boat. Okay? Ang boat nga ina, according sa mga tawo sa Panay Islands, ang boatman sila nga nagamando si Magyawen. Magyawen. Pero sa iban nga mga isla diri sa Visayas, wala ngalan nila boatman. Pag abot niya sa Saad or Sulad, sang ara na siya sa Saad or Sulad, may nagahulat to kuno sa iya nga mga parinti nga napatay. Okay? May nagahulat sa iya nga mga parinti nga napatay. Pero na nga mga parinti, hindi na sa pagdawaton kung wala sa gold nga ornaments. Wala sa mga accessories nga gold. That's why kung mapatay ang isa ka Visayan nga tawo, ginapabalunan sa gold, mga gold mask, gold bracelets ya, mga necklaces ya nga gold and other stuff nga gold because they believe nga required na didto para makilala siya sa mga parente. Ang gold man nga ginagamit niya sang buhay pa siya, required na didto. So sa Saad or sa Sulad at totoo ang mga parente. So kumbaga, ang inyo blood relatives here in this earth is still your blood relatives in the afterlife according sa pagpati sa mga Visayas. So Saad or Sulad is not a nice place. Daw terminal lang na siya. Okay? In the event nga hindi mapabalunan gold ang napatay, for some reason wala siya napabalunan gold, matinir lang na sa Saad or sa Sulad until such time nga ang iya mga parente kuno dire sa kalibutan will offer gold to the gods para i-rescue sa. Sino ang ma-rescue sa iya? Si Pandaki. Pandaki is a diwata of second chance. Kung mga ka sa second chance, mo-pray ka mo kay Pandaki. Pero seryoso, Pandaki is a goddess of second chances. Kag kung mato ko ang mga kalag nga wala na pabalunan gold nga na-stuck sa Saad or sa Sulad, ang iya relatives dire sa kalibutan will offer gold to the goddess Pandaki, and then Pandaki will rescue that spirit from the Saad or the Sulad. Din man nila dalon ang last na kaladtuan, no, ang final resting place. Hindi man gani rest Ang final nga lugar nga kadtuan sang espiritu nga tinira niya na gid sa afterlife. According sa Panay Islands is the Mount Madiaas. Mount Madiaas is the highest mountain peak dito sa Panay Islands. Diri sa aton sa Negros, ano ang highest mountain peak? Of course, ang Kanlaon, di bala. And then sa Cebu naman, sa Cebuano naman kuno nga literature kag Borneo, or Boholanos kuno sa Borneo, the land of Borneo. They thought that's the place for the afterlife. Why ko kabalokon nga wala ko pa na research, pero the Cebuanos and the Boholanos daw believe that Borneo is the land of the afterlife.
So again, itrace ta. Ang mga kalagsang napatay, diin kadto once napatay sila. Makadto sila sa saad or sa sulad, which is matabok lamang through boat. Pag abot sa saad or sa sulad, may nagahulat na to sa ilang relatives. Basta may balo lang sila nga gold accessories. Kung wala sila gold accessories, ma-stuck. Matiner sila dito sa saad or sa sulad until may ma-offer ila parente dere sang gold kay Pandaki. And then Pandaki, the goddess, the diwata, will rescue him or her or them. Dalon niya dito sa Mount Madiaas, which is the final place sa mga kalag according sa Tagapanay. And then sa Borneo, which is the final resting place sa mga kalag according sa taga Cebuano or Bohol. Okay? Amo na ang ginakadtuan sa mga kalag according sa aton ancestors. Subong sa aton niya may mga Purgatorio, Langit, San Pedro, Gate ni San Pedro, Manok ni San Pedro, no? Both may be true in different religions, but at least in the Visayas, before the Spanish came, amo na aton world, okay? Gapati ta sa reincarnation or wala? If your answer is yes, and if you're referring to the pre-colonial Visayan society, pre-colonial as in, wala pa nag-abot ang mga Espanyol dito sa Pilipinas, yes, our lolos and lolas before believe in the concept of reincarnation. If you don't know the details, let me tell you. Source, kay so of course, hindi ito fake news, no? Barangay by William Henry Scott. Okay, that's our source. Now, let's talk about the concept of reincarnation sang ating mga lolo and lola diri sa Visayas before pa nag-abot ang Espanyol. Our lolos and lolas before believed that we can be reincarnated 9 times. Sa mga wala pa kabalo, ano ang reincarnation? It's the concept of going back to life. Masulit-sulit ka, masulit-sulit. Sulit-sulit imo kabuhi. Sa kung nakalenta ka mo sang K-drama nga Goblin, 'di ba? Na reincarnate na daang babae. Sa K-drama, they believe that a soul will be reincarnated 7 times, 'di ba? Sa pre-colonial Visayas naman, gapati aton mga lolo and lola before nga a soul is going to be reincarnated 9 times. Pero may pero siya. Hindi diri sa earth. Okay? Hindi sila diri ma-reincarnate sa earth. Diin sila ma-reincarnate sa afterlife. Kay ang concept abi, 'di ba, ang concept naton sang afterlife is that kung mapatay kita, depende sa aton mga binuhatan diri sa kalibutan, we either go to the heaven or to the hell, 'di ba? Pero ang amo na binga concept sang afterlife, gin present na sa aton, kagin pa-insyende na sa aton sang Christianity. Hindi na aton, iyan na sang West. Iyan na sang Spain, iyan na sang West nga concept nga depende sa imong actions, you will only have one life. Depende sa imong actions, and your actions here on earth will determine if you go to heaven or hell. Hindi na aton, hindi na original nga iya sang Visayas. Ang sa concept naman sa Visayas is that once napatay ka na diri sa kalibutan, you will go to the afterlife, either sa Mount Madiaas, sa Mount Canlaon, or sa Borneo. Whether taga Panay ka, taga Negros ka, or taga Cebuano or Bohol ka. So, gaano ta to sa afterlife? We continue what we are doing there. Nagapanahe, nagapangisda, nagapananom, we live together with our families as a family unit. Kay kung sino di ko nung parente ta dire, magiging parente ta man sila dito. No, just normal life sa normal. First dire sa ginobra naton, we do it again there. Ang kinalain lang is that in the afterlife, we will be reincarnated 9 times didto. So, kumbaga, lain lang sa nga dimension sa kalibutan, pero this is earth here, and when we die, this is the afterlife. Pero kung ari na tadi, may reincarnation na di ko no 9 times diri na sa afterlife. So, ano ang catch kung ma-reincarnate ka? Every time ma-reincarnate ka, kung amo ka ni kataas, every time ma-reincarnate ka as the same person, pero smaller,
9 times. Sa ikasyam kuno nimo nga pag-reincarnate, do bugas ka na lang kagamay, do amo ka na lang ni kagamay, oh. Nan. Kasi syempre, hindi ka na mapuslan sa sosyedad. Ilubong ka ng ano nila. So, that's your last life. Okay? That's your last life dito sa afterlife. And after that, why na? You become part of the natural world. Okay, di ba? Ano ta sa to? We worship the stones, we worship the nature, amo na, because we believe that we are part of the cycle. So, ayun. It's very interesting. 'Di ba? Very different gid siya sa konsepto sang afterlife sang naging paisindi sa aton sang Christianity. Kay sila ya one life lang. Kung anong actions mo di sa earth, it will determine if you go to heaven or to hell. Sa aton ng mga ancestors, your life here is going to be the same here, 'di ba? Provided nga gipadalaan ka gold, no, para makatabo ka sa iya kang kabuhi dire. And then after that, you will be reincarnated 9 times here. Each time smaller hasta maging grain of sand ka na, nga ilubong ka na nila. And as you die, you become part of the natural order of things. 'Di ba? Interesting. Amo lang na. Guys, hindi normal nga galipat-lipat ha, especially sa mga college students nga lapit na lang mag-abri klase. So, scan this QR code to improve your memory, get my workbook, okay? Ining obra ni bala sa aton sang St. Peter nga ginapaprepararan tangadaan sa aton mga lungon, tapos ginapapili-pili ta kung ano nga lungon ang gusto naton kung mapatay ta. Many people think nga do kalaway man nga ginaplanuhan na in advance ang kamatayon, no? Pero in fact, halin pagali isang una, before pa nag-abot ang mga Espanyol sa pre-colonial Visayas, ginaplanuhan na sa mga lolo kag lola naton ang ila kamatayon. In fact, kung may ikasarang lang man sila, ang mga lolo ang lola natin mismo ang naga-design sang ila nga lungon. O, di ba? Kung may kapakabalo sa mga detalye, let me tell you. Source naton is the book Barangay by William Henry Scott. The belief goes this way. Our ancestors before are not scared of dying. Wala sila nahadlok mapatay because they believe na kung ano man gid ang kabuhi naton in this life, amo man na Japon ang kabuhi naton in the next life. And aton nga afterlife ara sa mga pinakataas nga bukid like ang Mount Madiaa sa Panay Islands, kag ang Mount Canlaon diri sa Negros, no, or Borneo sa Cebu or Bohol. Now, since they are not bothered by dying, and ginbato na nila nga dying is part of the natural cycle of life, they actively prepare for it. In fact, ang mga may ikasarang, sila yung mismo ang nag-design sang ilalungon. Ang ilang mga lungon may mga design, kag ang design ni ina reflects the journey or the adventures they had in this life. Kung sa tattoo pa, di ba ginatato naton ang mga adventures naton sa kalibutan, kay sa Moana or sa mga Pitados, ang lungon naman, it shows the adventures they had in this life, their successes and their feats. Though the same purpose naman ang tato pag lungon. And also, ang ilang lungon, it comes from a hardwood tree. Kay di ba hardwood tree di sa aton mga lawaan, mga ipil, ginautod na nilang isagi kakahoy, ginabuhuan nga kaigo ang lawas, ginatakluban. Di ba? Amo na ang lungon natin before. Sa mga may kasarang mag-design sang lungon, kung pigado ka nga Visayan, kung slave ka or damo ka muutang nga waay na kamukwarta, sadly ang imulungon ano lang, putson ka lang sang dahon sang saging, kag habol nga gin-embroider nila, hindi ka ka-afford sang lungon. Because even ang lungon is a sign of social status. Ang ka-afford lang sang lungon before, amo na ang mga dato, ang mga damong kwarta. Kung mga slaves ka, syempre hindi ka makasarang sang lungon. So, putson ka lang sang dahon sang saging. But the point is, amo na, ang parehas bala subong sa ginobra sang St. Peter, ang iban pa nga mga memorial plans nga ginapapreparar na ta sa aton kamatayon, ginapapili na ta kung ano nga lungon ang gusto naton. Hindi na yung bag-uya nga strategy sa marketing. Dugay na nagaliya ginaobra sang aton mga lolo and lola. They actively prepare for their death
gina-prepare na nila ilang mga lungon because they look for, hindi man they look forward, but they accept that dying is part of life and they do not see it as an end nga katapusan. They see it as an entrance to the next journey. Kaya para sa ilaya, ang life ta di subong is just the same sa life naton sa next life. It's just that may reincarnation sa dito nga part. So amo na. So why ko kabalo kung di na nako sang St. Peter ang strategy nila nga papreparahan at pagpapilion na sa mga lungon no nga gusto naton. But yeah, St. Peter people, may ara nagalit pre-colonial origins ang inyo ginaobra. Did you get that idea from this or parang inyo lang? I'm very interested. Mga taga St. Peter, sino na nag-conceive sang idea nga papilion yung mga tao sang lungon? Diba? That's very interesting. Ano na? Wala na tapos ang tanan once nalubong ka. Or at least sa pre-colonial Visayan society, no? When we say pre-colonial Visayan society, sang chimpo nga wala pa nagabot ang mga Espanyol diri sa Pilipinas. So, siling ni William Henry Scott sa iya libro nga Barangay, ang paglubong, ang seremonya sang paglubong sang isa ka dead nga Visayan, nga lolo or lola naton sang una, wala siya natapos sang paglubong sa iya sa dalom sang duta. Okay? Nga aman, because after 1 year, kut-kuto na siya balik. Kut-kuto na siya balik, kag ang iya mga nabilin nga mga bukog ibutang sa jar. Kag ang jar nga ina ginabutang sa balay sang iya pamilya. Kag didto ginahimo nila altar or kung malakat sila matransfer sila balay ginadala man na nila ang jar kag ginahalungan man. Do pares lang bala sa abo, 'di ba sa Chinese, ang abo sang ilang mga ancestors kay sunugo nila, ang abo ginabutang nila sa jar, tapos ang jar butang nila sila balay. May ara man ta nagaling equivalent. Pero sa aton niya, after 1 year pagkatapos lubong, ang skeleton sang aton nga napatay, aton na siya kutkuton kuno ibutang sa jar kag ibutang sa ton balay. Of course, eventually matunaw mala na ang skeleton, no. Nimo man siya eventually abo. Pero, that's it. Ang paglubong sang aton lolo kag lola, duwa ka parte. Once, atong ginlubong ka na sa dalumduta, ikaduwa, after 1 year, kutkuton ka, kag ang imo mga abo, ibutang sa jar, kag ang jar ngayon ibutang sa balay sang pamilya mo.